etong sa akin 'no, banggitin ko lang po yung at, babalikan natin yung inyong mga komentaryo. I-share ko lang po yung sa aking tingin. This is only my opinion at hindi po ibig sabihin ako tama at kayo ang mali. Ito po ay opinion ko lang. Puwedeng kayo ang tama, puwede akong mali, o lahat tayo mali o lahat tayo tama. Puwedeng gano'n, So, hindi po tayo nagmamarunong, but, gusto ko lang po marinig niyo ang take ng Banateros. Oy, 'wag na lang Banateros, si Coach Oli personally. Yung take ni Banat Bay, mamaya pakinggan niyo, si Boss Dada pakinggan niyo. But sa akin, eto ang sa akin, etong take ko diyan. Kasi po, before that 'no, before yung speech ni Tatay Digong nung Linggo, nung Sabado po nag-live na po tayo. At sinabi natin na hinahamon siya nung mga pula at dilaw, 'di ba? Sabi ko sa inyo mamatihin siya eh. Anong punto ko doon? Sinabi ko, pag bumakbak na naman si Tatay Digong, sasabihin nila ano ba naman 'to si Tatay Digong? Prayer rally, binababoy, binabastos, wala naman na siyang sinabing bago, etc., etc. Pag naging malumanay, sasabihin naman ng mga kritiko, lumambot na, nagbago na ng isip, paiba-iba si Tatay Digong. 'Di ba? Sinabi natin 'yan. Kaya kahit anong ginawa ni Tatay Digong doon sa speech niya sa Cebu, walang kalalagyan. Bumakbak siya, magagalit ang pula at dilaw na nagkakampihan. Pag naging malumanay siya, itong mga vlogger ng pula at dilaw na nagkakampihan, meron ding masasabi. In short, talagang inggitero lang etong mga ito sa mga Duterte. And what's next? Diba? Naalala ko po, nung aming na-interview si Tatay Digong, kaming Banateros Brothers, hindi ko alam kung nakasama sa interview o off-camera niya nasabi sa amin, nang sabi niya. At binanggit niya to kahapon. Sabi niya, wala namang masyadong malalim. Parang ganun ang kanyang speech sa amin at kahapon. Wala naman siyang matinding nagawa itong si Marcos. Kung hindi, magsasalita siya. So, alam na namin ganun ang tono niya eh. At inulit niya yung kahapon sa speech niya. Doon sa speech niya sa Cebu. Inulit niya yon. Sinabi, kaya nung pinapakinggan ko, narinig namin to kay Tatay Digong. Nasa interview or behind the camera, nabanggit niya sa amin. Pero sabi niya, pag kinakailangan magsasalita ako. Pero tandaan natin, nung sa Davao, nagsalita siya ng bangag. So, akala ko yun na yun. Pero hindi pa pala yun. Nagigets nyo? Kasi sabi niya, magsasalita ako sa tamang panahon kapag meron talagang malalim na ginawa. Pero sa ngayon, wala pa naman. Yun yung pagkakasabi sa amin. So nagulat ako nung sa Davao, bigla niya nang sinabi. Kasi yung sinabi niya sa amin sa Davao, sinabi niya na sa amin yun, na sasabihin ko to someday. Nagulat nga kami at biglaan. Ine-expect namin sasabihin niya. Pero ang bilis Pagkatapos ng interview namin, after a few weeks lang o 1 or 2 weeks, sinabi niya na sa Davao. So parang ganun na naging kwento. So ang take ko doon, ine-expect ko na po, personally sa akin lang, ine-expect ko na medyo lalaylo ng konti si Tatay Digong sa Cebu. Kasi nga doon sa previous na nalalaman ko, kaya nga po nag-live ako nung Sabado, ganun na po yung pagka-live ko. Kasi po proteksyonan ko si Tatay Digong dahil alam ko lalaylo na siya. Doon sa speech lang hindi ko po sinasabing lalaylo si Tatay Digong. But I really expected na lalaylo siya sa speech niya doon sa Cebu. Kasi nga nadinig na nga namin yung speech niya doon sa interview, nung personal interview namin sa kanya. Nagigets nyo po? Kaya sa aking pagkakaalam, maaring mali ako, okay? Pero very possible na may hawak si Tatay Digong, nagja-job siya. Nagja-job siya ulit. Naalala nyo, bawat pasabog niya, may job siya. Kumbaga sa boxing, hindi yan yung haymaker na tinatawag, di ba? Hindi yan yung talagang todo. Jumajab-jab dyan siya muna. That is the warning shot. As far as I know, hindi ko po sinasabing tama ako. But this is only my opinion. Jumajab siya bago siya bumanat ng bangag-bangag. Naalala nyo? Kaya nga ang sabi ko sa mga live ko previously, ang tigas kasi ng ulo ninyo Ihinto nyo na yung PI. Nang dahil sa makulit kayo, hindi nyo hininto yung PI, napilitan si Tatay Digong, bitawan yung bangag-bangag. And here we go again. Jumajab si Tatay Digong. Isa po yan sa nakikita ko. Jumajab na naman. Muwa-warning shot. Itigil nyo na po yan lintik na PI na yan. Baka may hawak si Tatay Digong. Magulat na naman kayo dahil hindi kayo nakinig sa warning shot ni Tatay Digong. Ulit, di ko sinasabing tama Yan ang, kasi sasabihin ko yung mga sides ko, yan ang unang side ko dyan. Makakuha kayo. Makakuha kayo sa warning. Makakuha kayo. Kaya nga sabi ko, dapat siguro, etong si
Marcos, si BBM, warningan niya na si Tambaluslos. Huwag niyo ipilit yung ayaw ni Tatay Digong. Kasi kung sa tingin niya, papalitan niyo yung batas na magpapabor sa inyo, baka magbitaw yan nang hindi niyo na naman magugustuhan. So kinig na kayo. Habang jumadyab lang. Tandaan po natin ha, kasi there is another story of that. The other side of the story is, si Baste bumabakbak pa rin. Nagigets nyo? Lumambot man ng speech ni Tatay Digong. Actually, hindi naman talaga malambot eh. Kaya lang natin natatawag na malambot kasi sobrang tigas yung sa Davao. Sabihin mo ba naman bangag yung presidente? Matigas talaga yun. So, anything that follows, magmumukhang malambot. Kahit hindi naman talaga malambot. Okay? So, seemingly, medyo malambot yung sinabi ni Tatay Digong compared dun sa sinabi niya sa Davao. Yun yung sinasabi ko, I was expecting that sa Cebu. Pero tandaan natin, si Baste bumanat pa rin. Is this a sign na si Tatay Digong ay lalagay na sa tahimik at magre-retiro na? He is now passing the baton to Sara and Baste. Binanggit niya yan at kagabi. Isa yan sa mga tinagalog niyang naintindihan ko. Correct me if I'm wrong sa mga Bisaya, pero ang pagkakabanggit niya na, ayaw niya na sa politika. Diba? So, the other side of that, pwedeng gusto niya na magpahinga, mag-relax-relax. Actually, yun yung isa sa napag-usapan namin na na-enjoy niya yung time niya ngayon. Dahil nga, nung time niyang presidente siya, para daw siyang clerk. Araw-araw binabasa niya ganyang kataas. Talagang napupuyat siya dyan. So ngayon, pahingang-pahinga siya kasi wala nang ganun. Wala na siyang binabasang ganun. No? So, binanggit niya si Sara. Tama po kayo eh. Binanggit niya si Sara. At si Baste, bakbak ba rin? Tama naman ako, di ba? Medyo kasi Bisaya pa rin yung sinasabi ni Baste, di ba? So, hindi ko totally but one thing for sure, Bisaya man yung sinabi ni PRRD at ni Baste, one thing for sure, naiintindihan ko yung tono. Iba na nga dun sa Davao, si Tatay Digong, si Baste naman, bakbak pa rin. Lourdes Villaviray sabi niya, sa laban hindi pwedeng lusob ng lusob. Ubos ang alas. Tama po yan. Kahit sa marami na pong naganyan sa UFC, di ba? Doon sa mahilig sa mixed martial arts. Pag nakita yung kalaban, bugbog na, bigay todo. Pag bumigay todo ka at hindi mo na-knockout yung kalaban mo, in 1 minute, ikaw ang mana-knockout. Bakit? Inubos mo yung lakas mo. Pag bumigay todo ka sa mixed martial arts, uubusin mo na yung hangin mo, yung baga mo, yung lactic acid mo, pupunta na sa muscles. Kasi bakit? Todo bigay ka eh. So pag tumodo bigay ka, you make sure knockout ang kalaban. Pagka hindi, ikaw matutulog. Same thing, di ba? Hindi man ito mixed martial arts, pero posibleng ganun nga. Tumatiming to si Tatay Digong kasi isipin mo, ano sasabihin niya kahapon? Bangag ulit. Anong sasabihin ng tao sa kanya? Lumang tugtugin na yan, wala ka nang sinabing bango. Bangag ulit. Hindi siya pwedeng aataking parating ganun. Unless, meron siyang ilalabas na bago. Halimbawa, ako hindi ako naniniwala dun sa, basta kayo na po maghusga. May ilabas, halimbawa may ilabas si Attorney Vic na video ron, plinay sa Cebu. O si PRRD, yung mga ganun. Di ba? Kasi kailangan niya pataas ng pataas. Or, medyo lalaylo ka. Hawakan mo muna yung alas mo, tingnan natin ang side nila Marcos. Diba? So, tingnan natin ang galawang ngayon. Una, tingnan natin. Kasi basahin nyo po. Papasok ba talaga? Ang unang tanong dyan, papasok ba talaga ICC? Makikita natin kung makikinig sila Marcos. Pangalawa, itutuloy ba yan? Ipipilit pa rin ba nila Tambaluslos yung PI na yan? Sa katunayan, sa ICC, walang pakialam si Tatay Digong. Hindi daw niya kailangan ng tulong ni Marcos. Ang pakialam niya talaga, yung PI na yan. At yan po, dyan po kahapon tumakbo yung istorya ni Tatay Digong. So tayo, ako sa nakikita ko, parehas pa rin ang stand ko. Gaya ng stand ko dati, hanggang ngayon yun pa rin ang sasabihin ko. Ano yun? Let's take our cue from PRRD. Pag bumakbak naalala nyo, nung bumakbak si PRRD sa Davao, bakbak din ako. Pak, di ba? Pangit, di ba? May time lumalaylo si Tatay Digong, jumadyab lang. So, ganun din ang gagawin. Ginawa ko, jumadyab ako. Nung bumakbak siya, bakbak ako. Ngayon, jumadyab siya, jab tayo. Bakit?
we trust, we have a real leader. We have a strong leader. Hindi tayo katulad ng iba, ang leader nila weak. Kaya sila kanya-kanyang diskarte. Ito, suggestion ko lang, we have a strong leader. Let's take our cue from Tatay Digong himself. Ngayon, jumajab siya. Jab-jab lang muna tayo. And then, let's wait. Yung tinatawag niya at tinatawag natin, kung tayo'y naniniwala siya ay may strategy, antayin natin. Kasi kung ano yung ilalabas niyang strategy. Di ba? Yun lang naman sa atin eh. But for now, pukusan natin itong PI. Diyan siya concern. Dapat mahinto na talaga yung PI na yan at ayaw ko yung galaw dyan ng kamera. Sabi ni Angel, nagbago siya ng tono. Pero kung pakikinggan mo lahat na sinabi niya, grabe ang laman. Remember nang sabihin niya the word reincarnation. Lourdes Villaviray, sabi nga niya 2016 siya ang last nating bara. I trust him forever. Yes, let's trust Tatay Digong. Ha? And ako, hopefully, sana yung isang side po na nakita natin, sana totoo, na ginugroom na niya si Baste. Kasi si Baste hindi po may preno eh. Sa katunayan, mas bakbak pa nga siya kay Sara. Diba? But I understand Sara kasi vice president siya eh. So, medyo laylo. Pero si Baste talagang bakbak pa rin. Diba? Sana, ginugroom niya na, hinahanda niya na si Baste for another PRRD. Kasi po, yung dalawang kilala nating matibay na pangalan, yan lang naman ang matinding apelyido sa Pilipinas. Yan ang 1 and 2. Yung Marcos, the son was a failure. Yung Aquino, the wife and the son was a great failure. Sana, ito si Tatay Digong, ito yung pangatlong apelyido na umuusbong ngayon sa Pilipinas na matindi. Sana, mag-groom niya ng tama at hindi magaya sa mga Marcos at Aquino na malambot yung mga anak. Meron, sagutin lang natin to ha. Sabi ni June Mendoza, kayo na po sumagot pero sasagutin ko to si June Mendoza. Sabi niya, LOL. Sa manunood ng replay, sagutin nyo na lang to si June Mendoza. Huwag nyo ibabla, kayaan nyo lang siya. Ayaw mo galaw ng kamera. Bakit? Sino ka ba? Ha 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 ha. Feeling famous ka. LOL. June Mendoza, tanong ko, adik ka ba? Adik ka ba o para kasi jukebox vlogger, tawa ka ng tawa mag-isa? Para kang adik eh. Tawa ka ng tawa, ang dami mong tawa. Ha? But anyway, sagutin ko to si June Mendoza. Ha? Alam mo po, yan po ang pagkakamali ninyo eh. Kayong mga adik. Hindi mo kailangan maging famous para magkaroon ka ng opinion. Everyone is entitled to their opinion. Kung gusto mo, gawa ka ng channel mo. Di ba? Okay. Sabihin mo dun yung opinion mo. Opinion mo yun eh. Kaya alam mo, hindi ko hilig pumunta dun sa mga vlogs ng iba, tapos kukontrahin ko sila. Opinion nila yun eh. Channel nila yun. Bahay nila yun eh. That's their opinion. Mali man, hindi man ako naniniwala sa kagaguhan ng opinion nila, but that is their opinion. Diba? Hindi pwede, nasasabihin mo sa akin, kailangan famous ka, bago ko sabihin na ayaw ko ang galaw ng kamera. Sa ayaw ko eh. Anong gagawin mo sa akin, June Mendoza? Didiktahan mo ako na gustuhan ko yung galaw ng kamera until such time maging famous ako. Oh, ilan ba sa mga nanonood ngayon? Ngayon nanonood nito, 1,260 live. Nanonood. Ilan ang famous dyan? So dapat kaming lahat, gustuhin namin ng kamera kasi hindi kami famous? Ganun ba yon? Hindi, ganyan ba ganyan ba ang mga takbo ng utak ng mga trolls? Kailangan famous. Pag hindi ka famous, gustuhin mo kamera. Aba, gago. Ano ba yan? Hindi ako hindi ko alam kung kayo ay vlogger ni Tambaluslos Pero ito suggestion ko lang. Suggestion ko lang, hindi ko sinasabi nagbabayad ng vlogger si Tambaluslos Hindi ko po sinasabi. Ang sinasabi ko lang, kung kukuha sana ng vlogger itong sila Tambaluslos, yung may utak naman, pambihira. Kumuha ka ng vlogger na may utak. Hindi clown. Clown yung mga pinagkukuha nyo eh. Walang alam sa politika. Clown. Yung iba nga, Tito Vic and Joey pang. Tito Vic and Joey vlogger eh. Oo. Kuha naman kayo na may utak. Suggestion lang. Jacob Dablo, sabi niya, ayaw namin sa drugs, kaya solid Duterte kami. Alam nyo po, si Tatay Digong,
May time binakbakan ko din yan. Hindi po naman kasi tayo panatiko. Gawa tayo. Pero siguro, wala naman taong perpekto eh. Wala po. At isa sa pinaka nagustuhan ko kay Tatay Digong, siya yung talagang nanindigan para sa droga. Ako galit na galit ako sa droga. Masisira ang pamilya nyo dyan, masisira ang kalusugan mo dyan, baka mapatay mo pa yung mga mahal mo sa buhay. At pag nakawan mo pa yung mga mahal mo sa buhay dahil sa droga. Kaya ayoko ng droga. Kaya gusto ko si Tatay Digong. Hindi man siya perpekto, pero siguro 90% o karamihan ng kanyang ginagawa, maayos. Kasi wala namang perpekto eh. Let's be realistic. Benji, coach, nag-aantay lang si tatay ng June. Okay? Ito, sinabi ni Benji, hindi ako. Coach, nag-aantay lang si tatay ng June. Hindi ko alam kung totoo yan. Hindi ko rin alam kung hindi yan totoo. Pero kung susundan natin yung kanyang sinabi na nag-aantay si Tatay Digong ng June, papasok yan sa sinabi ko kanina. Let's trust Tatay Digong, antayin natin yung cue niya. Pag nag-job siya, job lang tayo. Pag bumakbak sa June, di bakbak tayo ulit. Nagigets? So kung ano man yung inaantay niya, antayin din natin. For the meantime, kung ano yung ginagawa niya, i-mirror natin. Di gawin natin. Habang inaantay. Kasi kung talagang strategy yan, masisira yung strategy ni Tatay Digong. Sundin natin. Halimbawa, may rally pa isa. Di suportahan natin ulit. Paano kung wala ng rally? Di suportahan din natin si Tatay Digong. All the same. Ang importante rito, nasa likod niya tayo. Nakahanda, parang isang sundalo. Laging handa. Kung ano man, gagawin ni Tatay Digong. Sabi ni Jaguar, may baboy na tambalos-los nag-ahari-hari ang kamera. Yan ang nakasira sa kanya. Alam mo, Jaguar, yan ang dapat itali ni Marcos. Tali mo yung aso mo, Marcos. Kasi habang jumajab si Tatay Digong ngayon, pag hindi mo tinali yan at nabwisit ulit si Tatay Digong, kakahabol, katatahol ng aso mo, BBM, baka mamaya may pasabog na naman yan sa dulo. Mamalilinti ka na naman kayo. Tapos babanat na naman kayo ng mali. Sagot nyo lang, fentanyl. Diba? So, ako naniniwala ako, warning shot yan. Itali nyo na yung mga dapat yung italing aso. Magtrabaho na lang kayo, itigil yung kaka-atake sa Duterte, nananahimik naman si Sara, atake pa rin kayo ng atake, dinamay nyo pa sa SMNI. Ano, dinamay pa sa SMNI? Yung kaso ni Kibuloy, dinamay si Tatay Digong tsaka si Sara. Baka malintikan na naman kayo ng ganyan, ha? Pakiayos nyo yan. Kasi, pag idinamay nyo sa SMNI yan, baka hindi nyo na naman maawat si Tatay Digong, ano na naman ang sabihin niya, magulat kayo, hindi nyo naman kaya sagutin. Makinig na po kayo. Eto na naman tayo, nagpapaalala. Alam nyo, sinasabi ko ngayon, sinabi ko na yan dati bago pa magsabi ng bangag. Warning shot yan, job po yan. Ako yan ang tingin ko dyan. Baka mamaya, kayo, bahala kayo. Sabi ni Nelia, brilliant at smart pagdating sa strategy si Tatay Digong. Dudugo ang ilong mo sa pag-iisip. Ano nga ba ang binabalak niya? We support Duterte all the way. Tama. At saka, ako talaga natutuwa dahil kasama Si Baste talagang, sana lagi na rin sumama si Baste. Yung pangatlo, kung meron man sa Manila or wherever it is, kung magkakaroon man ulit, sana kasama si Baste. That is a good sign. That is a good sign na possibly, hindi naman ako ayokong but possibly, in my opinion, Tatay Digong is preparing Baste for a national election. For a national position. Senator, Vice President, or maybe in the future, President. Kasi pag umikot na yan si Baste together with Tatay Digong, it's not Davao anymore. It's not only about Davao anymore. It's also because of national position. Probably. No? Maaring nagkakamali ako, but that is my honest opinion. Kaya that is a good sign. For me, natutuwa ako kung kasamang iikot si Baste. Very good yan. Wag sana wala si Aimee kahapon Parang wala ata si Aimee. Andun ba si Aimee? Hindi ko napansin Pero sana wag na po si Aimee ha. Sana natuto na si Sara Duterte, si VP Sara. Jaime Conde, naku, mag-iingat kayo sa strategy ni Tatay Digong. Lynn Cabel, Vlogs, OFW. Yes, go, basta dugo ni Tatay Digong, go kami, Duterte. Kami kasi nasanay na kami sa mga pamamahala nila sa amin sa Davao. Yan po ang mahirap tibagin.
yung showroom nila sa Davao. Kasi kahit anong bali-baligtad mo, pag hiningan mo ng resibo ang Duterte, Davao is a showroom. Tingin ka lang sa Davao, piste na yan. Sana itong kung saan man ako syudad nakatira, sana maging ala Davao. Ang ganda nung sinabi niya, naalala ko yun. Hahanapin ko yung video na yun. Sinabi ni Tatay Digong sa mga pulis at sundalo. Paglakarin mo yung anak mo, yung mahal mo sa buhay na babae ng 10 oras ng gabi sa Davao. Pag yan nakauwi ng hindi minolestya at hindi binastos, ibig sabihin, ginagawa ninyo ang trabaho ninyo. Ang pagkaka-take ko ron, ibig sabihin, eto kayo po magpatunay sa mga taga Davao. Pwede kang lumakad sa Davao ng safe. Hindi, ako na-feel ko naman safe. Kaya lang lalaki ako siyempre. Iba yung babae ka na maganda. Gawin mo yan sa Manila. Lumakad ka, mag-isa, maganda ka, ewan ko kung anong saan ka pulutin. Pero yan ang sa Davao Yan ang gusto ko. Yung safe. Nagawa niya nga nung ano niya Di ba? Naging safe ang kalsada natin. Diyan ako nabilib kay Tatay Digong. Nagawa niya sa Davao, ginawa niya sa buong Pilipinas. Nilinis niya tong mga adik. Kaya pwede ka maglakad ng 10 oras ng gabi nung panahon niya. Ngayon, try mo. Try mo ngayon. 10 oras ng gabi, maganda ka. Ewan ko sa'yo. Gusto siyang kapulutin. Sabi ni Claire, 100% po yan. Ilang beses ko nang nagawa yan. Kahit lasing ako, nasa front seat po ako ng jeep. Sabihin ko lang yung driver na ibaba ako doon gigisingin, di ba? OFW Mel, request po sana kapag mag-rally sa Manila, mag-perform sana ng Mocha Girls. Pagka na-invite naman yan, sigurado ako. Magpe-perform sila. Kaya lang syempre kasi, di ba, baka mamaya, syempre, si Willie may mga, alam mo na, may dancer din siya, no? So baka hindi maimbita ang Mocha Girls kasi nandun si Willie. Dahil syempre, pa-prioritize niya yung mga dancers niya. Hindi ko lang alam, batayan lang po ang sa aking opinion. Yolanda, tama po kayo. Time ni PRRD, safe ang Pilipinas, lalo na sa gabi. Di ba? Sabi ni El Crusader, ginugroom si Baste para maging matapang, determined at malakas na leader kasi ang political environment natin ngayon ay komplikado, maraming issues. Sana magdilang ang Helka El Crusader. Yan po ang inaasahan natin. At sana, wag lang local election. Kasi alam ko naman ng Duterte mahal ang Davao. So kung meron silang gustong ayusin, natural, uunahin nila ang Davao. Pero sana, ipahiram nyo rin. Diba? Kasi yung style nyo sa Davao, kung magagawa nyo sa buong Pilipinas, maayos. Ako, pabor ako ron. Pasensya na po kayo. Huwag po kayong magagalit sa akin. Pero pabor ako sa drug war ni Tatay Digong. Basta doon sa legal na pamamaraan. At alam ko yan naman ang ginawa ni Tatay Digong. Yung drug war niya, legal na pamamaraan. Sinasawsawan lang nitong mga dilawan kasi mga sip-sip yan Hindi na sila manalo-nalo sa eleksyon. Kaya sinisiraan si Tatay Digong. No? Pero pabor ako doon sa drug war. Alam mo, more than half ng violence ng public safety kaya nawawala ang dahilan niyan droga. Alisin mo ang droga sa bayan, ang daming mawawalang krimen. Tingnan nyo na lang kung saan ka nabibilang na syudad o lalawigan o probinsya. Tingnan mo kung gulo at hindi safe sa lugar ninyo. Tingnan mo ang status ng droga dyan. Chances are, hinayaan yan makapasok ang mga drug lords. Pag magulo at maraming krimen sa syudad ninyo, pasok ang droga dyan, pasok ang drug lords dyan. Yan yun. Kaya ay sulong Tatay Digong kasi tinaya ang buhay niya dyan. Posible pang kulong ng ICC. Why? Bakit? Para tayo makapaglakad sa gabi ng safe. Na ngayon naman, hindi na. Nakakaawa, pinaghirapan ni Tatay Digong na bababoy ngayon. Tinaya niya ang buhay niya dyan. Even kanyang liberty, yung kanyang safety at liberty na pwede siyang ikulong para lang maubos yung addict na yan. Pakakawan lang pala. Jaguar, Coach Oli, yung Davao City kung base sa Rules of on Evidence, Exhibit A ng mga Duterte. Kaya yan ang hamon ko sa mga politiko. Bago kayo tumakbo, ipakita ninyo ang mga syudad nyo. Ayoko, yan ang hingin nyo mga kababayan ko. Huwag kayo maniniwala sa speech niyan. Huwag. Kalokohan yan. Tingnan mo yung syudad, naayos ba niya? Bago ka tumakbo national election, tingnan mo muna. Sang syudad ka?
Sabi mo, bababa mo yung bigas, 20 pesos. Patingin nga ng syudad mo. Pag syudad niyan, bulok. Bulok yan. Trapo yan. Asahan nyo. Trapo yan. Ano yan? Puro ganun. Puro ganun yan. Walang sasabing matino yan. Walang sasabing totoo yan. Puro pangako yan. Pagkatapos ng eleksyon, iiwanan kayo niyan. Tapos sisigaw kayong budol-budol. Yan ang yan ang sinasabi ko sa inyo. Hindi po kami bumubuo ng kulto sa Banateros Brothers. Tingnan nyo, kayo mismo, tingnan ninyo yung syudad. Umasenso ba? Sabi ni Noli, pag adik ang leader, babaha ang droga. Correct. Makakapasok ba yung mga drug lords na yan kung hindi pinapasok sa sa syudad nyo? Nards, mautak yan si PRRD. Si Trilling nga nahulog sa bitag niya, tatanga-tanga kasi. Ang layo naman. Malayo yan si Trilling, tanga yan. Sabi mo, tanga yan, di ba? Inulit ko lang, tanga yan. Si Mayor Baste, parang si PRRD. Sana nga tumakbo. Okay, so abangan natin yan. Gusto ko po i-discuss itong isang pangalawang topic. Move on tayo. No? But abangan natin ang next step ni Tatay Digong. At itong mga dilawan at pula, masabi ko lang po sa inyo. Huwag na po kayo makisawsaw. Kasi halata naman bitter lang kayo sa Duterte. Aminin nyo, kayong mga vloggers, galit na galit kayo sa Duterte. Panay naman ang nood nyo ng speech niya. Galit na galit kayo sa Duterte. Ang topic nyo naman puro siya. Bakit? Malakas ang views, di ba? Bakit hindi nyo itapik? Kung ikaw ay Marcos, ba't hindi mo itapik araw-araw si Marcos? Hindi, seriously, tanong ko sa inyo. Kung kayo ay makatambaluslos, bakit hindi mo araw-arawin yung ginagawa ni Tambaluslos? Bibigyan kitang halimbawa. Ako maka-Duterte, ikaw maka-Marcos, ikaw maka-Tambaluslos, ikaw maka-Aimee. Apat tayong vloggers magkakaiba tayo. Ikaw maka-Aimee, ikaw maka-Tambaluslos, ikaw maka-Marcos, ako maka-Tatay Digong. Lahat ng ginagawa ni Tatay Digong araw-arawin ko. Lahat ng ginagawa ni Aimee, araw-arawin mo. Lahat ng ginagawa ni Tambaluslos, araw-arawin mo. Wala tayong pakialaman. Halimbawa, lahat ng ginagawa ni Marcos, araw-arawin mo. Pupusta ako sa inyo, kayong mga vloggers, tatawid kayo sa topic ko. Si Duterte pa rin ang itatapik nyo. Pero ako kaya kong araw-arawin, kahit retiro na si Tatay Digong, hindi ko i-discuss yung mga politiko nyo. Di ba? Anong ibig sabihin nun? Bulok yung mga politiko nyo Bulok. Kaya kahit anong sigaw nyo dyan, wala kayong credibility. Bakit? Duterte pa rin ang topic nyo mga animal. Di ba? Ano ibig sabihin? Sumasaw-saw kayo. Hindi ko sinasabing bawal kasi dinidiscuss ko rin naman. Pero ibig ko sabihin, kung magkakapustahan tayong apat na mga vloggers, mag-i-stick tayo dun sa nilusuportahan nating politiko, babaliktad kayo. Hindi kayo tatagal. Hindi kayo tatagal. Pupunta kayo sa Duterte. Aminin nyo yan. Tapos sasabihin nyo mahina ang Duterte. Ibig sabihin, yung politiko ninyo walang magandang nagagawa. Kasi kung may magandang nagagawa yan, pwede nyo araw-arawin. Isipin mo yung mga politiko nyo nakaupo. Itong politiko ko, private citizen, pero kaya kong araw-arawin. Di ba? Coach Olisan po kasama namin kahapon. Kasama namin. Di ba? Jacob, sabi niya, tama ka idol, ipakita nila yung gawa ng politiko nila. Ako hindi ako mauubusan ng papakita ko yung mga ginawa ni Tatay Digong. So kung ikaw, bayaran ka man o hindi ka bayaran ng kampo ni Tambaluslos, makinig kang mabuti. If I were you, focus ka sa mga magagandang ginagawa ni Tambaluslos. Ulitin ko kung ikaw ay bayad o hindi bayad, I really don't care. Kung ikaw ay politiko, ikaw ay vlogger ni Tambaluslos, you stick to Tambaluslos. Pakita mo araw-araw yung maganda niyang ginagawa. Nagtataka ako sa inyo, bakit lahat kayo, especially yung mga vlogger ni Tambaluslos, nakafocus kayo sa pag-atake sa Duterte. Nakafocus kayo sa pag-atake doon sa mga vlogger ni Duterte. Bakit? Ampaw Ampaw yung bossing nyo. Hindi mo man aminin sa salita, sa ginagawa nyo. O isa pa tong gago. Si Lilibet Las Costa, sabi niya, gago ka din, Brad. Sat-sat ka ng sat-sat. Tingnan mo ginagawa ng amo mong si Demonyo. Alam nga namang hindi ako sumatsat. May manood kaya sa akin dito pag gumandyan lang ako. Padila-dila sa labi. Pakagat-kagat sa labi. Ano to, TikTok? Channel ko to, vlog to Nakakita ka ba ng vlogger na ganon? Pakagat-kagat sa labi. Tanga rin to si Lilibet, no? Sige nga, yung vlogger mo ba?
Hindi sumasatsat, eh palayasin mo sa YouTube yan kung hindi sumasatsat. Doon ka sa TikTok, magtatatuwad ka ron, magtatatumbling ka. Tapos sa dulo ganun. Di ba ganun sa TikTok? Ay, lilibit? Ano ka ba? Vlogger ka ba ni ano? O follower ka ni Tambaluslos? Kasi ganyan mag-isip yung mga vlogger ni Tambaluslos eh. Walang utak. Clown ka rin ba, clown? Hamon ko sa inyo, mga vlogger nung kusino man. Pakita nyo araw-araw yung ginagawa ng ano nyo. Sumagot si Lilibet, ang lalim. Hindi ko maarok. Kailangan ko ng abogado para maarok yung sagot ni Lilibet. May lawyer ba rito? Yung matalino. Hindi ko kayang, may bago siyang argumento. Makatambalos-los ka, no, Lilibet? Sigurado ako. Yung ano mo eh, yung bakbak mo. Hindi, ayahan nyo, masaya yan. Masaya may mga ganyan, di ba? Kumbaga sa grupo, meron kaming ganun eh. Meron kaming clown. Pagka wala yun, hindi na kami masaya. Merong prayer rally sa March daw. Ayun, suportahan natin yan. Pero sana wag nyo nang tawagin prayer rally. Prayer rally naman. Pero okay yan. Meron daw sa March, sabi ni Sofia. Ang hindi lang ako sang-ayon yung tawag eh. Hayaan na natin yung prayer sa Diyos. Ayoko nang banggitin yung pangalan kasi hindi naman tayo about sa paninira ng personalidad ng vlogger. Pero sabi ni OFW Mel, si Toot ni-live kagabi ang prayer rally pero pinalitan niya ng banner na panira rally. Anong nangyari? Kay Toot, isa din ba siyang nabayaran? Tanong lang. OFW Mel, para sagutin kita, hindi ko alam. Hindi ko really talaga alam kung nabayaran sila o hindi. Probably. Yes. Probably not. Kung ang tanong mo sa akin, possibility, is there a possibility? Malaki po possibility. Basta dumikit sa clown, malaki po possibility niyan. But I cannot prove it, so hindi ko masagot kung nabayaran yan or hindi. But one thing for sure, you check yung views niya for how many months. Lubog na po siya. Sa dami niya na subscribers, para po siyang bagong vlogger. Lubog na po ang kanyang views. Hindi po ako nagyayabang. Hindi ko po siya iniinsulto. I'm just stating a fact. Kaya nga hindi ko binabanggit kasi hindi ko naman siya sinisiraan. Pero ganyan na po ang kinukuha ng mga vlogger sa kabila. Kasi po, alam nila itong mga ito kapit sa patalim na. Lubog yung kanilang vlog eh. So, wala na silang kita. Considering ilang 100,000 ang kanilang subscribers. Nawala ng tiwala ang tao sa kanila eh. Kaya nga yan laging paalala sa akin ni Banat Bay. Alagaan niyo yung credibility ninyo. Di bali nang hindi kayo makasabay sa uso ng sira-sira. Yung siraan si ganito, siraan sa gano'n. Kasi yan ang mabenta. Pero pag nasunog ka dyan, tapos ka. That is one good example. Ilang daang libo ang subscribers niya, lubog ang views niya. Kumapit sa patalim eh. Sa akin lang, oo, mabayaran ka ngayon. Next month ba? Sa March ba meron kayo ulit retainers? Lalo mo sinisira. Sinira mo yung paninindigan mo. Sino pang maniniwala sa'yo? Tingnan yung mabuti. Pupunta ka rin pala dyan. Sana, before the election, dyan ka na. Bakit? Kasi, pag doon ka sa kabila, ang lakas ng views dyan. Kahit bobong vlogger, kumikita dyan dahil ang lakas ng views doon eh. Dito sa kampo natin, na mga naninindigan, mahina ang views compared doon. Pupunta ka rin pala doon. Kakainin mo rin pala yung ebak mo. Sorry po sa mga kumakain but that's reality. Kakainin mo rin pala yung sinuka mo. Di sana kinain mo na noon, malaki pa ang views mo. Kasi nung campaign period, lakas ng views nung mga yun. Kahit makain si Mada, lakas ng views doon. Magdi-decide ka rin pala. Ibig sabihin, alam mo naman sa sarili mo, wala kang personalidad, karakter. Sana binaluktot mo na dati pa. Diba? Ano sila? Umasa doon sa trending. Pagkatapos kasi nung trending, tapos ka na din. Diba? Nakikita ko yung komentaryo nyo eh. Saan siya? Doon sa trending. Hindi ko sinasabi lahat ng sumunod sa trending na yan ay walang utak. Hindi. Yung iba kasi, kahit sumunod sa trending na yan, gumamit ng utak. Pag political vlogger ka, hindi ko po sinasabing matalino kami, pero kailangan may tayo ka dito. Kung pag-ganong-ganong ka lang, trending sa ganito. FLM, trending sa Tito Vic and Joey, trending si Roque, punta ka kayo. Ano ba? Ano, magki-Christopher Min ka ba o magpupolitika ka? Hindi ko na maintindihan eh. Tama, Ami. Hindi yan naniwala, sumakay yan. Sumasakay sa trending kasi, yun ang problema eh. Nora, sumakay kasi yan sa trending. That time kasi trending si Yorme. Noel Watin. Maganda to sinabi ni Noel Watin. Pakinggan nyo.
Naghinay-hinay kasi si BBM mula nung bumanat si Digong. Basta linisin niyo yung PI na yan. Sa tingin ko tatahimik si Tatay Digong. Claudine, sabi niya, matagal ko na siyang na-unsubscribe mula nung napansin kong naiba siya. Ito, paalala ko lang sa inyo. Tingnan nyo lang naman kasi. Yung iba, paiba-iba, di ba? Naging uso yung FLM, naging uso yung Tito Vic and Joey. Ingat kayo sa ganun. Di ba? Hindi ko sinasabing mali sila, pero ibig sabihin talaga, for the views yan. Tapos biglang po politika. Medyo iba. Walang masama kung sumundot-sundot ka, pero yung for some time, ilang buwan, eto topic mo, Tito Vic and Joey. For some time, eto. Hindi, iba yun. Ano yun? Diba? O kaya for some time, wala kang vlog, biglang lalabas ka ngayon. Anong meron? Diba? Nakakapagtaka yun. Sabi ni Lynn Cabel, di makakasawa ang Duterte story. Di kagaya ng iba. Magsasawa ka naman kasi walang nagawang ibang politiko. Yes, correct. Yung example ko kanina, vlogger ni Aimee, vlogger ni Tamba, vlogger ni Marcos, at ako vlogger ng DDS, araw-arawin namin sasabihin, mauubusan sila na sasabihin. Walang manunood sa kanila. Kaya may nanonood sa kanila kasi inaatake si Duterte. Yung mga viewers naman nila, katulad nilang ob-ob din. Sige, doon tayo kasi inaatake si Duterte. Pero pansin nyo ba? Binablog ba nila yung nagagawa ng kanilang hari? Hindi. Bakit? Walang manunood eh. Bakit? Alam nila hindi totoo. Alam nila hindi organic. Alam nila kaplastikan. Alam nila lip service. Alam nila dakdak lang. Alam nila wala sa gawa. Nagigets nyo? Kaya yung mga viewers nila, ang gusto, atakihin si Duterte. Kaya sino naman ang atakan ng kay Duterte? Diba? Kasi kung iba-vlog lang nila yung gawa ng kanilang bossing, alam nyo yan, peke yan. Kaya hindi nyo nga magawa araw-araw.